Huwag ka muna mag-apply sa kung ano-anong part-time job dyan kung feeling mo wala kang specific skills kasi baka masayang lang yung oras at effort mo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may 5 side hustles na literal na zero talent ang kailangan? Kumusta mga kadiskarte? Alam niyo ba yung feeling na gustong kumita pero feeling mo wala kang special talent? Yung tipong gusto mo sanang makatulong sa mga gastusin sa bahay or kaya magka-extra budget man lang for your hobbies pero feeling mo kailangan mong maging techie or may mahabang experience? Well, spoiler alert, hindi totoo yan. Dito sa explainer natin ngayon, hihimay natin ang impormasyon tungkol sa tinatawag na low barrier labor economy. Aalamin natin kung ano ba talaga ang mga legit na racket na pwede mong umpisahan ngayon mismo. Ito kasi yung pinakamalaking misconception eh. Kailangan ba talaga ng special skills para kumita online? Akala kasi ng karamihan para makapag-hustle sa internet, dapat coder ka, magaling kang graphic designer, or may hawak kang college diploma. Gusto kong tanggalin yung kaba nyo. Walang judgment dito at definitely walang malalalim na jargon. Based sa mga nakalap nating data, meron palang isang buong economy sa internet na sadyang nakadesign para sa mga absolute beginners. You don't need to be an expert, you just need to be willing to learn and basically show up. Ang tawag ng mga researchers dito sa sector na ito ay digital micro-labor. Simply put, ito yung mga trabaho na simple lang, paulit-ulit at kayang-kayang matutunan agad kahit ng mga wala pang experience. Walang kailangang special training courses. In fact, kadalasan, ang mga hiring platforms pa mismo ang magbibigay sa'yo ng short module para ituro kung paano gagawin ang trabaho. So ang puhunan mo lang talaga dito? Sipag, maayos na internet connection at kahit anong device. Okay, handa na ba kayo? Let's break down the top 5 side hustles na pasok sa category na to. Umpisahan natin. Diskarte number 1. Survey apps. Kung gusto mo talaga ng pinakamadaling entry point para kumita online, ito na yon. Tinatawag nga to ng marami sa Reddit na beer money. Kasi hindi ka man yayaman dito agad, for sure sapat na to pang kape, pang merienda, o pandagdag sa load mo. Walang capital, zero followers needed. So ano ba ito? Basically, ang mga survey apps ay platforms kung saan binabayaran ka para lang sumagot ng mga market research questions o quick daily polls. Oo, ganun lang kasimple. Minsan nga, tatanungin ka lang kung ano yung paborito mong merienda, anong brand ng sabon ang ginagamit mo sa bahay, o kaya ano ang opinion mo sa isang bagong advertisement. In exchange for your honest opinion, bibigyan ka nila ng points na pwede mong i-convert into real cash. Willing na willing kasing magbayad ang mga malalaking kumpanya para sa data ng mga normal na consumers na tulad natin. Saan naman makakahanap ng mga legit na apps? Para mas maintindihan natin, tingnan nyo to. May 3 pinaka-highly recommended ang online community at Tapol, Prime Opinion at Milieu. Pero ito ang diskarte dyan mga kadiskarte. Huwag kayong mag-i-stick sa isang app lang. I-download nyo dapat lahat yan. Bakit? Kasi sa survey economy, minsan madidisqualify ka o masi-screen out kapag hindi ikaw yung target demographic nila para sa araw na yon. So kapag madami kang apps na naka-install, mas tuloy-tuloy ang dating ng surveys at syempre, tuloy-tuloy din ang ipon ng points. Ngayon, pumunta tayo sa paboritong tanong ng lahat. Magkano ba ang posibleng kitain? Matindi to tingnan nyo ha. Sa Prime Opinion, as low as 100 pesos, pwede ka na agad mag-cash out via GCash. Sa Atapol naman, nasa 150 to 200 pesos. Realistic earnings dito ay naglalaro mula 100 pesos hanggang 5,000 pesos per month, depende talaga sa consistency mo. So hindi man siya makakabuhay ng buong pamilya, it is absolutely the easiest, zero-talent way para i-monetize ang free time mo. Kahit nakahiga ka lang bago matulog o habang nagko-commute, pwede kang kumita. Ngayon, umakyat naman tayo ng konti sa effort level. Diskarte number 2, data entry. Kung mas gusto mo ng stable na income at okay lang sa'yo na mag-focus sa tapat ng computer ng ilang oras, this is perfect for you. Isa ito sa pinaka-classic na work-from-home jobs na laging in demand. Ano nga ba ito? Simple lang. Bilang isang data entry clerk, ang trabaho mo ay maglagay ng impormasyon papunta sa mga spreadsheets o CRM databases ng isang kumpanya. Pwedeng ililipat mo lang yung details galing sa isang PDF papunta sa Excel file, walang kailangang isiping creative na caption, wala kang i-generate na bagong ideas, susundan mo lang talaga yung template nila. Pero remember, sa trabahong to, accuracy is way more important than speed. Mas gusto ng mga kliyente na tama ang data, kaysa mabilis ka nga, puro mali naman. Basic computer skills at matinding attention to detail lang, solve na. Saan naman tayo makakahanap ng kliyente?
Well, karamihan ng mga e-commerce and logistics companies laging naghahanap ng data entry clerks. Pwede kang gumawa agad ng account sa Upwork, onlinejobs.ph o kaya Fiverr. Ang secret dyan, gumawa ka lang ng isang simple one-page portfolio. Magpakita ka lang ng sample na marunong kang gumamit ng Google Sheets o Microsoft Excel, ipakita mo na organized kang tao, yun lang talaga ang kailangan nilang proof na kaya mong gawin ng trabaho. Magkano naman ang kinikita dito? Matindi to, tingnan nyo ha. Alam nyo ba na ang average monthly pay scale para sa mga data entry roles dito sa Pilipinas ay naglalaro sa 15,000 hanggang 20,000 pesos? Para sa isang trabaho na literal na nagko-copy at paste lang at nag-aayos ng data, napakalaking bagay na nito. It's a very solid side hustle na pwedeng-pwede pang maging full-time job mo kalaunan kung gustuhin mo. Moving on to our next one, diskarte number 3, content moderation. Sa sobrang dami ng tao sa social media ngayon at sa dami ng content na napapublish araw-araw, nag-surge talaga ang demand para sa trabahong ito. Kung mahilig ka ring mag-scroll buong araw, bakit hindi mo na lang pagkakitaan ng pagiging police ng internet, di ba? Ano ba ito? Ang trabaho mo bilang isang content moderator ay mag-review ng mga posts, comments, pictures, at even advertisements para masigurado na sumusunod sila sa community guidelines ng platform. Babasahin mo lang kung may nagmumura ba, may scam ba, o kung may mga violent na content. Ang kailangan mo lang talaga dito ay tibay ng sikmura, minsan, at syempre mataas na attention to detail. At ang pinakamaganda, absolutely zero college degrees required. Kung kaya mong intindihin kung ano ang tama at mali based sa rulebook nila, pasok ka na. Saan naman pwedeng makahanap nito? Para mas maintindihan natin, tingnan nyo to. Kadalasan, ang mga nag-hire para dito ay mismong mga BPO agencies dito sa Pilipinas. Marami na silang ino-offer na work-from-home setups para dito. At ang nakakatuwa pa, huwag kang mag-alala kung feeling mo wala kang alam sa umpisa dahil may learn-on-the-job training na ipoprovide mismong agency. Sila ang magtuturo sa'yo ng rules na dapat mong sundin. Pwede ka ring maghanap sa remote freelance platforms kung mas gusto mo ng hawak mo ang oras mo. Ngayon, magkano? Matindi to. Tingnan nyo ha. Ang beginner hourly rate para sa isang content reviewer ay nasa 200 hanggang 320 pesos kada oras. Ibig sabihin kung maglalaan ka lang ng 3 o 4 na oras sa isang araw bilang part-timer, napakalaking dagdag na nito sa daily budget mo. And you're literally getting paid to keep the internet a safer place. Okay, punta na tayo sa isa sa mga pinaka-exciting, diskarte number 4, affiliate marketing. Ito yung masasabi kong may pinakamataas na potential na lumaki o mag-scale up sa buong listahan natin. Pero the best part is, zero upfront capital at zero inventory ang kailangan mo. Wala kang bibilhing produkto in advance at lalong wala kang ipapaship. Ano ito? Simple lang ang concept ng affiliate marketing. Magpupromote ka lang ng isang produkto gamit ang isang unique link mo. Tapos, kapag may nanood ng video mo o nagbasa ng post mo, at naisipan nilang bilhin yung product gamit yung link na yon, boom, kikita ka ng commission. Ganun lang siya kasimple. Ikaw yung nagiging tulay ng brand at ng buyer. Pwede kang mag-review ng paborito mong mic, ng damit, o kahit ng mga simpleng gamit sa kusina na bili mo na. Saan makakahanap ng program na sasalihan? Para mas maintindihan natin, tingnan nyo to. Pwede kang sumali sa Shopee at Lazada, parehong 0 followers ang requirement. Pero ang totoong game changer ngayon ay ang TikTok Shop. Dati kasi kailangan mo ng 1,000 followers. Pero ngayon, meron silang 30-day pilot program kung saan pwede kang mag-start mag-affiliate kahit 0 followers ka pa. Ang primary benefit pa pag sa TikTok ka nag-start ay yung high organic reach. Meaning, kahit bago pa lang yung account mo, pwedeng mag-viral yung video mo at makabenta ka ng marami. Ngayon, ibibigay ko sa inyo yung secret sauce na napansin natin based sa mga case studies sa explainer na ito. Paano ka ba talaga makakabenta sa mga kapwa Pinoy? Step 1. Maging natural ka lang. Gamitin ang Taglish. Ayaw kasi ng mga Pinoy sa masyadong formal o parang robot na nagbebenta. Step 2. Honest reviews. Mas nagtitiwala tayo sa mga expectation versus reality na klaseng videos kaysa sa mga sobrang perfect na commercials, di ba? Step 3. Solve local pain points. I-connect mo yung products sa pang-araw-araw na buhay natin. Mainit sa Pilipinas, i-promote mo yung mini-fan na swak sa siksikan sa commute. Matrapik, i-promote mo yung ergonomic seat cushion para di sumakit likod nila sa biyahe. Relatable content basically equals high conversions.
Magkano naman ang kikitain mo dito? Matindi to, tingnan nyo ha. Para sa mga baguhan, sa unang 3 buwan mo, realistic earnings are around 5,000 to 10,000 pesos monthly. Pero hindi yan titigil dyan ha. Kapag nakuha mo na yung kilitin ng audience mo, yung mga seasoned affiliates natin are easily pulling in 30,000 to over 50,000 pesos every single month. Nasa diskarte mo na lang talaga sa paggawa ng videos. At para sa ating final side hustle, eto na, diskarte number 5, app testing. Ito yung hustle na itatransform yung araw-araw mong pag-internet at pagkalikot sa cellphone into an actual paid gig. Kung mahilig kang mag-explore ng mga bagong apps, nako, pasok na pasok ka dito. Ano ba ito? Bilang isang online product tester, ang trabaho mo lang ay gamitin ng isang bagong app o website bago pa man ito tuluyang ilabas sa publiko. Maghahanap ka ng bugs o di kaya magbibigay ka ng honest feedback. Pwedeng sabihin mong ang hirap naman pindutin itong button na to o kaya hindi ko mahanap yung checkout page. At huwag kang matakot, hindi mo kailangan maging tech genius or programmer dito. In fact, kaya nga sila nag-hire sa mga ordinaryong tao kasi gusto mismo ng mga developers na malaman ang experience ng mga regular, non-technical users. Gusto nilang matest kung user-friendly ba talaga yung app na ginawa nila for the masa. Saan naman makakahanap ng rocket na ito? Para mas maintindihan natin, tingnan nyo to. Pwede kang mag-sign up agad-agad sa mga platforms tulad ng Testerwork o kaya Test.io. Madalas din, may mga lumalabas na remote listings sa talent.com specifically para sa mga part-time product testers. Gagawa ka lang ng profile mo, ilalagay mo kung anong model ng phone at computer ang gamit mo, at sila na mismo magpapadala sa'yo ng mga apps na fit para itest mo. At magkano naman ang ibabayad nila sa'yo? Itong isa sa pinaka-malaki, kaya matindi to. Tingnan nyo ha, ang hourly potential para sa mga part-time product testers ay pumapalo ng $25 hanggang $45 per hour. Lalo na kung makakahanap ka na ng mga foreign companies na naghahanap talaga ng feedback mula sa mga Southeast Asian users na tulad natin. Isipin mo yon, nakapaglaro ka na ng bagong app, kumita ka pa ng dolyar. Panalo, di ba? Oh, kita niyo na. Mula sa simpleng pagsasagot lang ng surveys hanggang sa pag-test ng mga bagong apps, sobrang daming pwedeng gawin na hindi kailangan ng sangkatutak na requirements or special talents. Sipag, tiyaga at tamang diskarte lang talaga ang puhunan para makapag-uwi ng extra income. Kaya bago tayo magtapos sa explainer na to, gusto ko sanang malaman ang thoughts nyo. Anong side hustle sa 5 na to ang susubukan mo? Comment nyo sa baba para malaman natin. Let's support each other and build that extra income together. Hanggang sa susunod nating pagdidiskarte, paalam at good luck!